off the block of the Creamline Cool Smashers. How about the floor comp? Point for Mika Reyes. Cheritigo, but a better anticipation and timing that time for Mika. Magandang araw! Full updates tayo ngayong August 22, 2025 sa PVL Invitational Conference 2025. Kaya tapusin nyo ang video dahil sa mga pasabog na ating ibibigay. At lahat ng notes na nandyan po sa screen nyo ay talagang itatopic natin isa-isa. Ang mga pasabog na ito ating simulan. Ibigay natin ang update sa PVL Invitational next schedule, PVL result and standings. Bigyan natin ng review ang naging game kahapon. Creamline at Signal, may talo agad. Anong nangyari? Format ng PVL Invitational ating pag-usapan. Alas players maglalaro na agad sa PVL. As in ngayong Invitational Conference, Jaya is back to CCS. Creamline for the champion agad. PLDT posible mag-champion at rank 1 sila, walang talo. Alas Pilipinas men's updates, ano nangyayari? Kurashiki Ablaze, inayawan ang PVL. Anong team ang kapalit nila? Kobe Shinwa University, nagbigay ng babala. Magiging kampiyon kaya sila ngayon sa PVL Invitational? Grabe, sobrang lakas nila. At other valuable updates. Kaya tapusin nyo ang video sa mga sorpresang ito. Kaya before that guys, please naman, don't forget to like, comment, and subscribe, and pahit the notification bell para lagi po kayong updated sa kimabanggang video about sa balibo dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa suporta. Pa-subscribe. Well, nag-umpisa na nga kahapon ang PVL Invitational Conference 2025 kung saan magsasagupaan ang 4 na teams na pasok sa semifinal sa PVL on tour at 2 foreign team. Ngunit maya-maya ay ating ibubunyag kung bakit may isang nag-withdraw at anong team ang kapalit. At ngayon naman ay umpisan po muna natin bigyan ng game result ang kahapon na laban. Kasabay ibigay natin ang review ng game at syempre standings. Narito po. Sa unang laban nga kahapon ng Creamline vs Signal, nanalo po ang Creamline sa loob ng 5th set sa mga scores na 22-25, 25-17, 22-25, 25-11 at 15-8. Player of the game nga dito ay si Michelle Gumabaw na may 22 points. Samantalang sa laban naman ng PLDT vs Cheritigo, nanalo po ang PLDT sa loob ng 3 straight sets sa mga scores na 25-16, 25-14 at 25-20. Player of the game dito ay si Alea Malaluan na may 11 points. At bigyan natin ng konting review ang naging laban. Well, sa laban ng Signal vs Creamline ay talaga namang grabe naghalimaw dito si Michelle Gumabaw at Gemma Galanza. Medyo bantay sarado si Alyssa Valdez, ngunit grabe din siya sa opensa at depensa. Samantalang si Ginoo naman ang talagang top scorer ng Team Signal. Grabe din si Kayuna bilang setter ng Signal at syempre depensa din na talaga namang inilaban ng Signal sa Creamline. Naging maganda nga ang labanan simula sa first sets hanggang 5th sets dahil nga talagang palitan ng scores. May mga hindi binabad sa Signal kagaya ni Ginoo at pinahinga na talagang medyo nagpakampante sila, ngunit hindi nila alam na talagang tatrabahuhin ng Creamline. Grabe din si Erica Santos ng Signal, ngunit si Ginoo talaga naging top scorer ng team. Binangko din ng konting minuto itong si Alyssa Valdez dahil hindi maganda ang laro, dahil nga hindi masyadong maganda ang set ni Kyle Negrito sa kanya, kaya pinaupo muna at pinalitan nga ni Vargas, kaya binalik din agad. Kaya naman syempre kahit papano nakakuha si Alyssa ng 11 points. Ngunit grabe talaga itong si Michelle Gumabaw na may 22 points at ito naman si Gemma Galanza na may 18 points. Samantalang sa Ginoo naman sa Signal ang top scorer na may 21 points. Grabe. Naging maganda nga ang labanan sa pagitan ng 2 teams. Kaya disip talaga kung sino man ang manalo. Samantalang sa laban naman ng PLDT vs Cheritigo, mukhang mga bench player o second stringer lang ang pinalaro ng PLDT dahil nga medyo hindi masyadong maganda ang laro ng Cheritigo crossover. Natalo sila in 3 straight sets. Masasabi nga natin na grabe talaga sa Black Kings ang PLDT at kahit sa depensa, especially si Kat Arado ang nagpagitang gilas na naman. Grabe din si Mika Reyes, talaga namang napakagaling sa Black Kings, at si Maji Baron na hindi natin maipagkakaila na talaga namang hindi makadaan basta-basta ng bola sa kanila. Lalo pa kaya kung binabad o pinalaro si KKD at si Davison na tiyak na talagang reserba para sa finals.
kaya kaabang-abang talaga ang laro nila. Well, umpisa pa lamang ito ng laban kaya kaabang-abang pa ang mga susunod. At dahil dyan guys, atin naman ibigay ang latest team standings sa kanila at kung bakit ba ganyan ang standings. Mga sorpresa sa standings ay ating ibibigay. Narito po kung anong team ang nangunguna. Kung ating mapapansin guys, may talo na ang Creamline at syempre Signal dito. At nangunguna ang PLDT na may 2-0, Creamline 1-1, Cheritigo 1-1, Signal 0-2, Soscopy wala pa at syempre ang Shinwa University ay wala pa. Nangangahulugan lamang na kung bakit may talo na ang Creamline at Signal ay dahil nga ang on-tour semifinals results ay carry over. Kumbaga ay dala-dala nila yung pagkatalo nila sa semifinals. Masasabi nga natin na grabe pasabog talaga ngayon ang PBL Invitational. Kaya nasa rank 2 pa rin ang Creamline at syempre nasa rank 4 ang Signal dahil sa talo nila sa semifinals kaya bawi sa mga susunod na game. At syempre naibigay na po natin ang standings. Ngayon naman ay ibibigay natin ang magiging game schedule nga na magaganap sa August 23, 2025. Ano-anong team ang maghaharap-harap, syempre anong oras ang laban at saan ang venue, narito po. Una magtatapatan nga ay ang Kobe Shinwa University versus Soscopy Thunderbells 1:30 PM at ang venue ay sa Sports Arena. Susundan naman po ito 4 PM ng PLDT versus Signal. At syempre last game ay ang Creamline versus Cheritigo crossover 6:30 PM. Well, sa magtatanong dyan, hindi na po maglalaban ang PLDT at Creamline at syempre ang Signal at Cheritigo dahil nga sa carry-over nila sa semifinals ang pagkatalo nila. Bali, ibang teams na lang ang mga kaharap nila hanggang matapos ang laro. Ngunit possible syempre magharap pa rin dahil kapag nakapasok naman ang mga teams niya hindi naglaban-laban ngayon sa single round robin, sa finals at sa battle for third ay silang maghaharap-harap. Kaya good luck sa lahat. At bakit kaya nag-withdraw sa PBL Invitational ang Kurashiki Ablaze? Inayawan na ba nila ang PBL? Well, may dahilan kasi nga may personal o internal issue ang team at syempre kasama na ang coaching staff. Kaya syempre papalitan sila ng Soscopy. Kaya ang Soscopy ang nasa schedule. Ngunit ang Kobe Shinwa University ay hindi mapipigilan dahil lalaban talaga sila sa PBL at sa ating mga club team from Japan nga ang team na ito kaya malakas to kahit papano at talagang naglaro na ito sa PSL at pinahirapan din ang mga club team doon kaya hindi sila dapat maliitin lalong lalo pa nasa Pilipinas na ang Kobe Shinwa University ayon sa ulat. Kaya good luck na lamang sa college team na itong napakalakas din. PBL may pasabog na naman. Alas Pilipinas players sa women's division papalaruin na ngayon sa Invitational Conference. Well, alam naman natin lahat na nag-post ang management ng Alas Pilipinas na sa Reinforced Conference sila maglalaro, ngunit pinayagan na. Lalong-lalo pa nakita na natin naglaro si Malaluan at syempre itong si Nerva sa kanilang team. Sabi nga kapag pwede maglaro, posible at palaruin na. Kaya naman syempre kaabang-abang ang mga players na makapaglalaro ngayon, lalong-lalo pa yung pasok na team nila sa top 4 ng club teams ngayon sa Invitational Conference. Kaya Creamline posible mag-champion kung maglaro na si GS sa Creamline Cool Smashers, kaabang-abang ito. Samantalang sa nakikita natin sa PLDT, malaki din ang chance silang mag-champion. Napakalakas nila, offense, defense at blocking. Update naman sa Alas Pilipinas Men's ay patuloy pa rin ang training nila sa Europe, sa Portugal, sa pakikipagsapalaran at pakikipaglaban doon sa tune-out game kalaban ang mga teams kung saan lalong magpapalakas sa kanila dahil sa paghahanda sa FIVB World Championship na gaganapin sa September. Kaya good luck Alas Pilipinas Men. Samantalang trending naman na suot-suot ang Creamline t-shirt na naging import sa Creamline noon sa VTV 2025. Ito nga from Kazakhstan na talaga namang trending at pinag-usapan. Love na love niya ang Creamline. Kaya guys, hanggang muna po ang ating update. Maraming salamat sa suporta.